We believe, Panginoon, na kaya namin nararanasan ang mga bagay-bagay. Because sinaredy mo kami, Panginoon, for your big, Panginoon, Lord God, na blessing sa us, Panginoon, Lord God. Naniniwala kami, Panginoon, na makakasama ka namin at the end of this, Panginoon, world na po, Panginoon. Patuloy namin pangakawakan ang iyong nakapangako, Panginoon, Lord God. Kaya, Panginoon, maraming salamat po sa araw na po at sa mga tao nandito kasama namin magpuri, Panginoon. Ikaw po ang aming pupurihin at dadakilain sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Tunay nga na may lakas ang pangalan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Tayo po ay tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon na hango sa aklat ni Apostol Juan, chapter 4, verse 13 to 15. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanan, sinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos naman ay nananatili sa Kanya. Tayo pong lahat ay manalangin. Yes, hallelujah Jesus. Lord, tunay nga Panginoon na ang pangalan mo ay dakila, Panginoon, at patuloy na nahahayag ang iyong pangalan sa dakong ito dahil makapangyarihan ka sa lahat, Panginoon. Hayaan mo sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, sa pagbubulay-bulayan namin, sa sulat ni Apostol Juan. Hayaan mo po, Panginoon, na patuloy mong pagpalain ang bawat salitang aming maririnig at bibigkasin ng aking mga labi. Patuloy mong i-filter, Lord, lahat ng thoughts, lahat ng nararamdaman sapagkat, Lord God, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. And Lord, our conscience, Lord God, ikaw po ang greater, Panginoon, sa higit pa sa lahat ng bagay na nararanasan at nararamdaman namin, Panginoon. Ito may physical na pagkapagod, ito may kasakitan, Panginoon, ito may mga worries and trials, Lord. You are greater, Panginoon, of all this, O God. Hayaan mo po, Panginoon, ang bawat isang mga anak mo na naririto ay ma-restore, Panginoon, ang kanilang physical, ang kanilang mental, spiritual, Panginoon. Sa lahat ng aspeto ng aming buhay, ikaw ang siyang maparangalan, Panginoon. Lord, thank you so much because you are good. Your greatness, Panginoon, beyond, Lord God, of our understanding. Ang patuloy mong pinaparanas sa mga anak mo na patuloy na lumalakad ayon sa iyong katotohanan. Ama, maraming salamat, Panginoon. Give us wisdom, give us understanding, and hayaan mo, Lord God, na ang bawat isa ay patuloy na magising, Panginoon, sa pagkatawag mo sa bawat isa sa amin. Lord, ikaw ang siyang tumawag sa amin, Panginoon, at hindi ang tao. Hayaan mo, Lord, makita ng bawat isa na ang pagkatawag mo ay dakila sa lahat, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Sa iyo po ang papuri, parangal, pagluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan, magsiupo na po ang lahat sa biyaya ng ating Panginoon. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, mabuti ang Diyos. So tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng ating Panginoon at patuloy po nating pagbulay-bulayan ang sulat ng ating Apostol Juan. Tayo po ay nasa chapter 4 na ng ating pag-aaral. Ayan, so nasa pang-apat na po tayo, the abiding love of God. Pag sinabing abiding, nananatili na pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak. Sabi nga kanina, hindi tayo ang unang umibig, kundi
ang ating Panginoon. Even kanina binabanggit natin, mahal natin ang Panginoon. Mga kapatid, bago mo ibigin ang Panginoon, bago mo ma-realize na mahal mo ang Diyos, siya muna ang nagpakita na mahal ka niya. Amen? Inabot niya muna tayo sa pamamagitan ng kagandahang biyaya ng ating Panginoon. So sa una, pinag-aralan natin yung the Word of Life, which is Jesus is the Word of Life. Amen? Siya ang Diyos na nagbigay buhay sa bawat isa sa atin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ang Diyos ang nagbigay buhay sa bawat isa sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang salita. Ito yung nag-unite sa atin. Sabi mo sa katabi mo, ito ang nag-unite sa atin. Yung salita ng ating Panginoon. And alam naman natin that the Lord God, the Father, ibinigay niya ang nagpatawad sa milyong-milyong kasalanan. Sabi dati, libo-libo. But actually, hindi mabilang na kasalanan ng mundo. Amen? And nakatanggap tayo ng pagpapatawad mula kay Kristo. At maliwanag yan. The more na nakikita natin ang kasalanan sa ating buhay, magalak ka. Kasi naliliwanagan ang buhay mo. Amen? Hindi yun rason para tumalikod sa Panginoon. Magalak tayo kapag nakikita natin yung sinful nature natin. Bakit? Kasi alam mo na pinapakita ng Panginoon yun para makalakad tayo ayon sa kanyang katuwiran. Amen? Sabi po sa sumunod, the love and the light of the world. And alam natin that God is love. Amen? Sabi mo sa katabi mo, God is love. And ito po'y command ng ating Panginoon na mahalin natin siya ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. So, nais ng Panginoon na actually, pag sinabing command, utos ito. So, ibig sabihin, pag sinabing utos, kasi meron po ako nabasa na isang commentary that kapag tayo'y nagmahal, ito po ay ating, it is our choice to love. But then, bago mo pa, ito yung habang binabasa ko yon, bago pa natin piliin na magmahal sa Panginoon, nauna na siyang pumili na mahalin tayo. Kahit ano yung kalikasan natin, minahal tayo ng Panginoon. At yun yung nagbabago sa puso, isipan natin. Yung malaman mong minahal ka ng Diyos bago mo siya mahalin. Kaya yung word na mahal, actually mabigat yun, yung kinakanta natin kanina. Kasi actually habang kinakanta yun, hindi ko mabigkas na mahal ko ang Lord. Ang hirap bigkasin na mahal natin ang Diyos. Kasi kailangan kapag sinabi ng ating bibig, magiging totoo sa ating buhay. Amen po ba? And mas masarap pang sabihin, mahal ako ng Diyos. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin mahal natin ang Diyos, pero hindi yun yung meant ng puso natin. Amen po ba? Kasi nakikita niya na hindi natin siya kayang mahalin ng higit. Amen? Alam yan ng mga apostol. Pero along the way, He will perfect us. Magiging perfect and complete yung love na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Kasi He is the author of love. Sabi mo sa katabi mo, siyang may akda ng pag-ibig. And that's why He command His people to love. Sabi mo sa katabi mo, ito'y utos. Ngayon, nasa sayo kung susundin mo o hindi. Pero sa mga anak ng Diyos, binigyan tayo ng desire na mahalin ang Diyos. Amen? Sa ayaw mo at sa hindi. There is the desire that planted in our hearts through our Lord Jesus Christ. Amen po ba? And sabi dito, yung purpose ni John sa kanyang pagsulat ay unang-una para maituwid yung mga maling katuruan sa mga anti-Christ. Sabi nga darating ang anti-Christ sa chapter 3 and chapter 4, i-emphasize niya dyan. And tayo na mga anak ng Diyos, mas makita natin
na ang katotohanan sa salita ng Diyos. Amen? And sabi dito, love of the world comes not from the Father. Yung pag-ibig sa sanlibutan, hindi po yan nagmumula sa Ama. Dahil alam natin ang lahat ng naririto sa sanlibutan ay mapaparam, mawawala. Amen? If we focus ourselves sa mga bagay na nasa sanlibutan, tayo ay babagsak. I'm not saying, nandito pa naman tayo sa sanlibutan eh. Hindi ko sinasabi na hindi ka na kumilos dito sa sanlibutan. Ang sinasabi dito ay huwag mong pakaibigin ang sanlibutan. Kasi kapag inibig natin ang sanlibutan, ito po'y hindi galing sa Ama. Amen po ba? Mas mahalin natin ang Diyos para makita natin yung purpose natin. Sabi mo sa katabi mo, gusto mo makita yung purpose mo? Learn to love God. Sa paanong paraan? Sabi ng Panginoon, if you love me, sa mga disipulo niya, kung mahal mo ko, susundin mo ang aking mga utos. And sabi dito, sign and deception in the last days. Actually, itong chapter 2, karugtong niya ng chapter 4, na kung saan ipinakita ng ating Apostol Pablo, in-emphasize niya ang mga antichrist. So, alam naman natin, ang mga antikristo, hindi nila ina-acknowledge that Jesus has come from the flesh. Hindi siya naging tao. Kumbaga, they did not acknowledge even the very presence of our God in the image of Jesus Christ. So, tingnan natin yan. Sabi dito sa 3, ito po'y diniscuss din the life of being in God's love, the glory of God's love, seen and the child of God, the imperative of love, the outwork of love, the truth and peace of love, and abiding in love. Actually, itong abiding, kasunod po niyan. Kaya ito na yung pag-aaralan natin sa chapter 4, the abiding love of God. Pag sinabing abiding, nananatili. Sa ayaw natin at sa gusto, nananatili ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Kahit pa lumalayo yung kanyang mga anak, sabi nga, meron kami sa pag-aaral sa theology ng mga nag-online. Paano daw yung mga nag-backslide? Hindi naman usapan yung backslide eh. Ang usapan dito is nakakilala ba talaga yung tao na yun sa Panginoon? Saved ba talaga siya? Kasi sabi in the English version sa Hebrew chapter 6, it's impossible na naranasan mo na yung pag-ibig ng Diyos, yung kabandahang loob ng Diyos, tapos tatalikod ka. Amen? Kasi medyo confused siya in Tagalog. But if we read in English version, makikita mo, it is impossible. Sa isang tao, conditional siya. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kaya mapalad ka. Kasi patuloy, nire-reach out ng Panginoon. Pinaparanas sa atin yung love ng ating Panginoon. Kaya nananatili ang pag-ibig ng Diyos. Sabi dito, identifying and overcoming Antichrist through discernment. So, yan po yung pag-aaralan natin. Knowing and living in the love of God through loving one another, seeing and abiding in the love of God, perfecting love and casting out fear through loving God, obeying the command through loving God and brethren. So, isa-isahin po natin yan. Una, identifying and overcoming Antichrist through discernment. So, nagbigay ang ating Apostol Juan ng mga rason kung paano natin makikilala ang mga Antikristo. Ayan, sabi dito, makikilala ang espiritong mula sa Diyos. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabi na nasa kanila ang espiritu. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritong nasa kanila. Sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. So, nung time pa lang, even in the Old Testament, may mga false prophets na. Amen?
At mas dumami pa yan sa kapanahunan natin ngayon. Amen po ba? Kaya nagbibigay ang ating Panginoon through the epistle, through the letter of His apostle. Kasi yun yung sabi niya sa Roma. We must remain in the apostle teaching. Kailangan manatili tayo. Dahil yung mga apostol na yan, mismong nakasama nila ang Panginoong Jesus. And even na-experience nila yung wisdom na nagmumula sa ating Panginoon. And that's why sabi dito, subukin. Yun din yung sinabi ni Paul sa Thessalonians, di ba? Test every spirit. At bakit ba mahalaga na kailangan nating subukin ang mga nagpapahayag ng salita ng Diyos kung ang espiritu bang nasa kanila ay sa Panginoon. Sabi dito, to identify the false teaching. Bakit po? Bakit kailangan nating i-identify? Kasi nga, para tayo ay magkaroon ng discernment. Actually, discernment, hindi mo makukuha yan kung hindi ka nagbabasa ng Bible. I have the discernment. It is not feeling. Sabi mo sa katabi mo, hindi yon pakiramdam. Kasi pwede kang i-lead ng puso eh. Sabi nga, di ba, our heart is deceitful. Amen? If we do not read the Bible, we do not have the proper discernment. Kapag hindi tayo nagbasa ng Biblia, huwag kang umasa na kaya mong itest yung spirit. Kasi wala eh. Mayroong sinabi dyan ng mga komentary, ignorant. Kapag mayroong pong mga Kristiyano na ignorante, bakit? Hindi nila alam ang sinasabi sa Biblia kasi even the preacher hindi po pinapahayag ang salita ng ating Panginoon. At ayan po yung mahigpit na sinabi ng ating Apostol Pablo, we must remain in the apostle teaching. And sabi dito, ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila. Kung ipinahayag nila na si Jesucristo ay dumating bilang tao. Ano itong bilang tao? Alam natin dapat kung ano yung pamumuhay ni Jesus Christ bilang tao. Not only, kasi syempre maraming iba na nagsasabi pa rin na they know that Jesus Christ was born. Pinanganak si Jesus. Alam nila yan. Pero ano yung buhay ni Jesus Christ bilang tao? Alam ba nila kung paano lumakad ang Jesus Christ bilang tao? Makikita natin ang real meaning of love if we look to our Lord Jesus Christ. He is the perfect meaning of love. So if we do not know how Jesus walked, if we do not know how Jesus sacrificed Himself, God the Father gave His only one Son, we do not know how to love. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo talaga alam kung paano umibig. Madaling umibig sa salita. Pero mahihirapan tayong umibig sa gawa kung hindi natin alam kung sino ang may akda ng pag-ibig. Because He is the perfect presentation or representation of love ng Father na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesucristo. To recognize, sabi dito, the Spirit of God. Sabi dito, Jesus leads the Holy Spirit and He has promised and told the apostle. Alam natin yan in the book of Acts. Sinabi na rin ng ating Panginoon yan in the gospel. Naiiwan niya ang kanyang banal na espiritu. At dun yung start ng boom ng Christianity. When Jesus Christ has ascended to Father. And sabi dito, kung hindi gayon, ang kanilang ipinahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. If I am preaching here about the practicality of life, then magtaka ka. Umalis ka na. Because the preacher must preach Jesus Christ. Paulit-ulit na lang ba si Jesus? Even from the Old Testament hanggang New Testament, walang ibang pinahayag kundi ang ating Panginoong Jesus. Even the life of yung mga lingkod ng Panginoon,
pinapakita kung gaano kabuti ang Diyos. And Jesus is the representation of the goodness of God. Amen? So sabi dito, kung hindi gayon ang kanilang ipinahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. That is the discernment. And sabi dito, ang Espiritu ng kaaway ni Kristo ang nasa kanila. Narinig na ninyong ito'y darating at ngayon nga nasa sanlibutan na. Kailan to sinulat? 80 to 90. Diba? AD. Ang hirap kasi banggitin ng AD. Nasanay ako after death. Pero hindi. It's Amino. Basta yun na yun. Amino. Hindi siya Amino. Nakalimutan ko na yun. Basta yung AD, research nyo na lang. Mahina na ako sa mga memorization. So sabi dito, the Spirit, yung Spirito ng kaaway ni Kristo ay nasa kanila na. Narinig na ninyong ito'y darating at ngayon nga nasa sanlibutan na. So alam natin yan, even si Jesus Christ, nag-warning sa mga false teachers, preachers, na darating. Amen po ba? Kaya naman sabi dito, mga anak, kayo nga'y nasa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta. Kaya I believe in the church, kung pinahayag ang maling doktrina, nagkakaroon ng division. Sabi mo sa katabi mo, nagkakaroon ng division. Because the Word of God separates truth and false. Yung katotohanan at mali. Kasi yun yung sinabi ng salita ng ating Panginoon eh. The Holy Spirit will speak through us. Alam natin yan. Sinabi niya sa mga apostol. Pero paano mo mare-recognize na yung message spoken is from the Holy Spirit? Maliwanag yan. They acknowledge that Jesus has come in the flesh. And sabi ng ibang commentary, they are committed and connected in the body of Christ. Again, ulo si Kristo. Tayo'y mga katawan. So dapat tayong mag-function ayon sa kaisipan ni Kristo. Saan nagmumula ang kaisipan ni Kristo? Pinahayag na ng mga apostol. And even sinabi ni Jesus Christ that we must love our brethren. Amen po ba? So sabi dito, sila'y makasanlibutan. Mga anak, kayo nga'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta. Sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan. At sila'y makasanlibutan, kaya't mula rin sa sanlibutan ang tinuturo nila at nakikinig sa kanila ang mga makasanlibutan. Kaya no wonder, kapag mas marami ang tao na nahatak ng mga maling doktrina. Kasi given naman yan eh, sinabi ni Jesus Christ, kakaunti lang talaga. Actually, tayo nga ng mga nag-aaral, nagsusumikap na matuto ng salita ng ating Panginoon. Hirap pa tayo sa pagpasok sa kaharian niya. Amen po ba? Ang daming aalisin sa buhay natin. But ang daming mga trials na pagdadaanan natin para makita na tayo'y anak ng Diyos. Amen? So sabi dito, kaya lalo na yung nagpipreach ng mga bagay patungkol sa sanlibutan. Ano yan? Mga motivational words, mga inspirational words, mga kwentong hindi ko alam kung saan nanggagaling. Those kind of things must not be preached in the pulpit. Because preacher is ought to preach the good news, not the practicality of the world. Nakupo natin? At yung practicality of the world na yan, maraming nakakapakinig yan. Maraming gustong marinig yan. Kung gusto mong malaman kung ano ang dapat maging wisdom sa mundong ito, magbasa ka. Proverbs, poetry. Yun yung gagawin mamaya. Sorry, wala tayong family day today.
Because kailangan nating matapos yung ating poetry. And alam niyo po ba mga kapatid, si Solomon, even Solomon, who has gained wisdom from the Lord, hindi niya napamuhay yung mga isinulat niya. He turned to other gods. Doon sa mga napangasawa niyang mga babae. Nagulat nga si RJ eh. 700 daw yung napangasawa. 700 ba? 1,000. 1,000. Tingnan mo. Daddy, kulang yun sa'yo. May kulang ng 300. 300 pa. Di ba? 1,000 daw yung napangasawa ni Solomon. Di ba? Ang pogi. Even he himself nag-ask siya ng wisdom sa Panginoon. Hindi niya napamuhay yung wisdom na pinagkaloob sa kanya. Amen po ba? He turned to other gods. And sabi po dito sa sumunod, ngunit tayo'y sa Diyos, ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Bakit? If we preach the gospel, alam natin na kung yung nakikinig na yan ay sa Diyos, because sabi doon sa John chapter 10 verse 14, I am the good shepherd. Sino pinagsasalita nito? Si Jesus Christ. I know my sheep. Kilala ni God yung mga tupa niya. And my sheep know me, just as the Father knows me. Alam na mga tupa. Kung ang nagpipreach ba na yan ay tinawag ng Panginoon o hindi. Kasi kung pinapahayag ang salita ng ating Panginoon, there will be transformation. Magta-transform. And alam ng Panginoon na kilala niya yung mga anak niya. And sabi dito, ganun din. Ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Sino yung atin dyan? Mga apostol. Sabi dito, ngunit hindi nakikinig ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin, nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kasinungalingan. Isi-separate niyan. Kaya sabi nga kanina, di ba? This is the separation between false and truth. The children of God listen to His voice and they know that the words being spoken are from the Lord. Sa ganito natin nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kasinungalingan. Kaya yun yung napakahalagang pag-aralan eh. Hindi natin pwedeng hindi natin pwedeng ipagkait yung katotohanan sa mga nais na malaman ang katotohanan. And kaya tayo tinuturuan kung paano mo i-exegete yung salita ng Lord. Kasi mananatili sa atin ang salita ng Diyos. Amen? Yun lang yung bagay na mananatili. Sabi nga sa Bible eh. Hindi magkakabula. And if we do not know how to exegete the word, we ask from the Lord. Sabi niya sa James, kung sino man ang kulang sa karunungan sa atin, ang Diyos, humingi siya sa Diyos sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at hindi nanunumbat. Yung last time ko na umiiyak na kabataan, ngayon nakakatuwa kasi siya na mismo yung nagtataas ng kamay para sumagot. Diba? Yung last time na nakwento ko na kabataan, because nakita niya yung sikreto. You need to ask wisdom from the Lord. Hindi mo siya maiintindihan sa sarili natin. Actually, pag binabasa mo nga yung Bible, minsan pag hindi ka humingi ng karunungan sa Lord, Lord, ang gulo, hindi ko maintindihan. That's why we need to ask the presence of the Holy Spirit, because the Holy Spirit is our great teacher, great counselor. Siya po yung mag-guide sa atin to understand the Bible. Amen po ba? And sabi dito, sa ganito nga natin makikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kasinungalingan. Sa paanong paraan? Sabi dito, mga minamahal, pag-ibigan tayo
sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. That is the main purpose of our Lord Jesus Christ and the Father. Para makilala natin kung ano yung pag-ibig. We search the love. Yun yung ginawa ni, sa tingin ko ginawa ni Solomon. Hinahanap niya talaga. And sabi nga sa mga ngaral, di ba? Even yung babae, napatunayan niya yung pag-ibig ng babae ay walang kabuluhan. Bakit? Kasi kapag nag-rely tayo sa pag-ibig ng tao without knowing the love of God, we will fail. Sabi mo sa katabi, mabibigo ka. And alam naman natin that ito po'y command ng ating Panginoon from the beginning. We must love one another. Ano yung ibig sabihin ng love? Pinakita yan at pinahayag ng ating Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 13 hanggang 7. Love is patience. Kung sa tingin mo, meron ka ng pag-ibig pero hindi mo kayang magpasensya, wala pa yung pag-ibig. Amen? Kasi yung pag-ibig na yan, si Kristo yan. Actually, He is the representation of the love. Si Kristo. And yun yung nais ng Panginoon. Yung character ni Kristo ay ating makamtan. So love is patient. Love is kind. If you are telling na mahal mo ang kapwa mo pero wala kang kabaitan sa puso. Ano ba yung kabaitan? Yung handang tumulong sa nangangailangan na kahit walang-wala ka na. Sabi nga di ba ni Abby, naalala ko, connected yung pagiging mabait sa pagiging matulungin. Amen po ba? Kung more on sarili mo pa lang ang kaya mong tulungan, then you do not have love yet. Wala pa yung pag-ibig. Kasi sabi dito, it does not envy kung naiinggit ka pa. Actually, in-insert yan ng kaaway sa isip ko, pero talagang in Jesus' name, talagang sabi ko, Lord, hindi. Tinuturuan niya akong mainggit, hindi. Bakit? Isa lang akong instrumento ng Panginoon. Kasi talaga na-amaze ako kay Nesrin kung paano kumilos ang Lord sa buhay niya. Amen po ba? Lord, no! Alisin mo yun. Kasi kapag kayo nang naghari sa buhay ko, babagsak ako. And gumagano'n siya sa isip ko. Inire-review ko talaga yung sarili ko, nilalabanan ko. Bakit? Hindi ako makakalakad ayon sa kalooban ng Lord kapag nagkaroon ako kahit ni katiting na inggit man. Amen? And sabi dito, kala nyo ba, hindi ako sinusubok? Sinusubok ako. And Satan is trying to pull me down. Sabi dito, it does not envy. It does not boast. Wala ako, kahit pa sabihin mong ninalaw ng Lord na nagtuturo ako, wala yung karunungan ako kasi kung ako lang, wala ako dito. Amen po ba? Kaya the more kung sino man yung mas nais na lumago, i-impart ko ng buong buo kahit sinusubok ako. Amen? Because it does not boast. Walang ako kung wala ang Diyos. Kasi lahat siya. Amen po ba? Kasi minsan magkakaroon ng connotation, nagtuturo yan, magaling yan. No! Walang magaling. Walang magaling sa atin. That wisdom comes from the Lord, hindi sa atin. Amen po ba? At ayan din yung gusto kong i-impart sa inyo. The more na dinidikdik ng kaaway na mainggit tayo, i-rebuke natin yung sarili natin. Palitan natin ng salita ng Lord kung paano nilabanan ni Jesus Christ si Satanas sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Ganon natin labanan si Satanas. Amen? Because Christ is in us. Sabi mo sa katabi mo, nasa iyo si Kristo.
And sabi dito, it is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. Kasi kung pagiging makasarili lang, sasarilinin mo yung karunungan na hindi galing sa iyo. Amen po ba? No. Kahit, praise the Lord, alam niyo ba, lahat siya nag-orchestrate. Bakit? From my schedule, from kahit sa trabaho ko, napakagaling ng Panginoon. Amen po ba? Makikita niyo yun sa buhay. At gusto ko rin maranasan ninyo yung ganong nararanasan ko. Dahil hindi ako yon, ang Diyos yon. Amen? So sabi dito, it is not easily angered. Hindi siya agad nagagalit. So nasa na ba tayo sa lab na yan? Meron pa ba tayong mga bagay na yan? Kung sarili pa rin natin yung iniisip natin, kung nandun pa rin na madali tayong magalit at nagtatago, sabi dito, it keeps no records of wrong. Tinatago mo, kinikimkim mo, binibilang mo yung mga bagay na ginagawa sa iyong mali. Wala ka pang pag-ibig. Amen? Wala pang pag-ibig sa atin. Kung binibilang natin yung mga mali na nagawa sa atin, may listahan pa nga. Di ba? Lilista mo yung mga nagawa sa iyo. No. Kasi si Jesus Christ, hanggang sa krus ng Kalbaryo, ang bibig niya sa Panginoon. Lord, patawarin mo sila, hindi nila alam yung ginagawa nila. It keeps no record of wrong. Sabihin mo sa katabi mo, hindi nagtatago ng mali. Love doesn't delight in evil. Hindi ka natutuwa na kapag yung kapatid mo nagdurusa dahil sa mga nangyayaring masama sa buhay niya. It does not delight in evil, but rejoices with truth. Tutuwa siya kapag yung mga kapatiran ay lumalakad sa katotohanan. That's how love God wants us to have. Sabi mo sa katabi mo, ayun yung pag-ibig na gusto ng Diyos na maranasan natin. Amen? Sabi dito, it always protects. Pinoprotektahan niya. Because Jesus Christ, ganun din yung ginawa niya sa mga apostol niya. Diba kung paano yung mga asong ligaw na, or asong gubat, mga wolf, nais lapain yung mga apostol, kung paano pinoprotektahan ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Amen? And sabi dito, always trust, nagtitiwala kahit sa tingin mo, hindi mo alam kung saan ka tutungo, magtitiwala tayo sa Diyos. Amen po ba? And it always hopes, always persevere, nagtsatsaga hanggang dulo, nagtitiis hanggang dulo. Amen po ba? Love never fails. Hindi tayo bibiguin ng pag-ibig na meron tayo, sapagkat ang pag-ibig na yan ay galing kay Kristo. Amen po ba? So naunawaan ba natin yung love? Ayun yung nais ng Panginoon. Inihayag niya ang kanyang pag-ibig nang isugo niya si Jesus Christ sa atin. Kasi lahat ng definition ng love dito na sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, nagawa ni Jesus Christ. Kaya sabi mo sa katabi mo, kung nagawa ng Panginoong Hesus, magagawa din natin sa biyaya at habag ng Diyos. Sa tulong ng Panginoon. Again, hindi natin magagawa yun kung sa ating sarili lang. So sabi dito, pangalawa, knowing and living in, ayan, nagmamadali na yung aking clicker. Ayan, knowing and living in the love of God, true love, loving one another. Itong pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo'y inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Di ba? We have to understand yung kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. At mauunawaan natin yan sa buhay ni Kristo. Amen? Kasi yun yung magbabago sa buhay natin. Ay
ayun yung magbibigay sa atin ng karunungan. And sabi po dito sa pangatlo, singing and abiding in love, in the love of God. Kailanmay wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Napakaliwanag po. Wala pang nakita sa Diyos. Amen po ba? Except Jesus Christ, nakita nila ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi dito, ngunit kung tayo'y nagmamahalan, pero in our times, hindi natin nakita ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Ngunit kung nagmamahalan tayo, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap. Pag sinabing nagiging ganap, ito yung magkukumpleto, magiging perfect yung love na meron tayo kung alam mo kung paano inibig ka ng Diyos. Yun yung maitatransfer mo eh. Yun yung maipapakita mo sa mga taong hindi kaibig-ibig. So, sabi dito, nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Hindi dahil sa gawa natin ha, kundi dahil sa pagkilos ng Diyos sa buhay natin, nagiging ganap, nagiging kumpleto yung pag-ibig. Katulad ng nabanggit natin kanina na sinabi ni Apostol Pablo, na kung wala pa tayo, darating din tayo sa ganung punto. Amen po ba? So sabi po dito, nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya'y naman sa atin kapag pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinototohanan, sinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Napakaliwanag. Yung pinapahayag mo si Jesus Christ, hindi naman kailangan nasa pulpito kayo para ipahayag mo si Jesus eh. Pahayag mo sa pamilya mo, pahayag mo sa mga katrabaho mo, mga classmate mo, sa mga taong ipapahintulot ng Diyos na makilala mo. Amen po ba? Nananatili sa Kanya ang Diyos. Napakasarap na malaman na mayroong nananatili sa atin. Amen po ba? Despite na iwanan man tayo ng lahat ng tao, even mga mahal natin sa buhay, mayroong nananatiling kasama natin. At yan ang pangako ni Jesus Christ. Amen? And even God the Father, pangako niya rin yan sa mga lingkod na tinawag niya from the Old Testament. At ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Paano natin malalaman na tayo nananatili sa Diyos? If we remain in the Word. Sabi mo sa katabi mo, manatili sa salita niya. Malalaman natin na tayo nananatili sa Diyos kapag nananatili tayo sa Kanyang mga salita. Because the Word is the life that gives life to us. Buhay siya na nagbigay buhay sa atin. Amen? So sabi dito sa sumunod, nalalaman natin tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, manatili sa pag-ibig. We have to choose to remain in love. And even if we do not choose, if we are children of God, we will be abiding in love. Mananatili ka sa pag-ibig. Kahit hindi mo piliing umibig. Amen? Pananatilihin tayo ng Panginoon kung talagang anak niya tayo. Amen? And sa atin, for us, na sabi nga, di ba yung human nature natin, minsan nananaig yan eh. Pero sa kabutihan at biyaya ng Diyos, sinusupil. Sabi mo sa katabi mo, sinusupil. Susupilin yung sarili. And sabi dito, yun yung katotohanan. Na tayo'y lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Actually, kapag pinag-usapan yung pag-ibig, napaka-broad. Alam niyo ba? Pero isa lang naman ang meaning ng love. God is love. Amen? Bago ka umanap ng, sabi mo sa katabi mo,
Bago ka humanap ng pag-ibig, hanapin mo muna yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Kasi mahihirapan tayong umibig, yung totoong pag-ibig na sinabi dito sa Bible, kung hindi natin kilala ang Diyos. Amen? Sabi dito, ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Kaya naman, perfecting love and casting out fear through loving God. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin. 2 beses inulit. Yung pag-ibig ay nagiging, ibig sabihin, continuous. Hindi yung tinanggap mo na si God, perfect na yung love mo. No. Nagiging ganap. Sabi mo sa katabi mo, it takes time. It takes a lot of trials. Mas maraming pagsubok. Sabi dito, ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghukom. Di ka matatakot anytime na dumating si Jesus Christ. Kasi alam mo, na yung nag-perfect sa pag-ibig mo ay ang Panginoong Jesucristo. Siya yung nagbibigay kaganapan sa ating pag-ibig. Sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Bakit? Bakit tayo tulad ni Kristo? Sabi mo sa katay mo, sa kanyang pagkakatawang tao, pinakita niya ang pagkaibig. So, ganun yung nais niya gawin natin. In our human nature, as we receive the Lord Jesus Christ genuinely, we must show love. Sabi mo sa katay mo, kahit mahirap, ipanalangin sa Panginoon. Kasi siya yung magpe-perfect ng love natin. Amen? So, kung hindi natin kayang ibigin yung kapwa natin, ask the Lord to give us love. To teach us how to love. Amen? So, sabi dito, 18 to 19, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot, sapagkat ang takot ay may kaugnay na parusa. Ano yung takot na sinasabi dito? Yung takot kapag dumating si Jesus Christ? Araw ng paghukom. Natatakot ka pa, Lord? Natatakot pa ako na dumating yung araw ng paghukom. Dahil sinabi ni Apostol Juan, panatag. Dapat maging panatag ang ating kalooban. Kasi alam natin, tayo sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ikay sa Diyos. And sabi dito, hindi pa ganap yung love mo. Ibig sabihin ng love na yan, si Jesus Christ. Hindi pa ganap yung pagkakilala mo kay Kristo. Kapag natatakot ka pa. Amen? And sabi dito, tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Katulad ng sinabi kanina. Siya yung unang umibig. Bago mo maunawaan yung talagang tunay na kahulugan ng pag-ibig, nakita natin yan kay Kristo. Naunawaan natin sa pamamagitan ni Kristo. Hindi mo naunawaan yan sa pamamagitan ng asawa, sa pamamagitan ng mga taong ginagamit niya. No, una nating nakita yan sa Diyos. Saka lang siya dadaloy sa mga kapwa natin. Amen po ba? So sabi dito sa ating last verse and the last points, obeying the command through loving God and brethren. So masasabi natin, sinusunod natin ang Diyos kapag kaya na nating ibigin yung kapwa natin na hindi natin maibig-ibig. Sino mo yung katabi mo? Sabihin mo, I love you with the love of the Lord. Amen? Kakantayin ko pa ba? Huwag na, overtime na tayo. So sabi dito, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit na pupuot sa kanyang kapatid ay sino? Ngaling. So sinungaling daw yung tao na sinasabing, I love you Lord, mahal na mahal kita, pero napupuot ka sa kapatid mo. Pag sinabing kapatid, referring din dyan sa mga brethren. And even Jesus Christ, sabi niya, ibigin mo ang iyong kaaway. Kasama yun sa pag-ibig. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Tap na lang sa sarili. Di ba? Ito ang utos
Diyos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. At yung pag-ibig na yan, yun yung sinabi ni Apostol Pablo. Kung gusto niyong i-recall, basahin yung muli. Lord, nawa makamtan ko yung pag-ibig na ipinahayag ni Apostol Pablo na nagmumula kay Kristo. Tayo pong lahat ay tumayo sa biyaya at habag ng ating Panginoon. And may the Lord allow us na ma-express natin yung love natin sa kapwa natin, sa kapatid natin, kahit mahirap, tulungan nawa tayo ng Panginoong Heso Kristo. The more natin siyang nakikilala, the more natin ma-express sa tao ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tayong lahat ay manalangin. Panginoon, we come to you humbling down ourselves, Panginoon. Alam mo yung puso namin, Panginoon. Alam mo ang lahat. We are open books sa iyong harapan, Panginoon. You can see our hearts, our minds, and we cannot lie in front of you, Panginoon. And Lord, as we understand the word that has been spoken, Lord, through our Apostle Juan, Panginoon, or John, we pray, O God, na makita sa amin yung pag-ibig mo, Panginoon. The more na dumadanas kami ng pagsubok, the more na tinitempt kami ng kaaway, Panginoon, ma-overcome namin ito sa pamamagitan ng iyong pag-ibig, Panginoon. By showing that how victorious you are, Panginoon. You overcome death, O God. Dahil alam namin, Panginoon, makapangyarihan ka sa lahat, dakila ka sa lahat, and we were celebrating the 3rd year of anniversary, seeing your goodness, faithfulness, and greatness, Lord, upon the lives of your people. It is not about us, O God, but it's about you, O Lord, holding on to us, Panginoon. Hinahawakan mo kami na mahigpit, Panginoon. As we obey and follow you, O Lord, you give us the desire, Lord God, to move forward, Panginoon, and do not look back, Panginoon, in the past, Lord God. We pray, Panginoon, sa mga anak mo na naririto, O God. Ano man yung mga nakaraan namin, Panginoon, hayaan mo yung mga nakaraan na yun ay magsilbing tuntungan namin, O God, upang kami makamove forward na lumago sa pananampalataya at pananalig sa aming Panginoong Jesucristo. Lord, maraming salamat. The more we face trials, obstacles, Lord God, challenges in this world, mas makita namin kung gaano ka katapat sa buhay namin, Panginoon. Mas makita namin ang kagandahang loob mo sa aming mga buhay, Lord. At ito'y magmamanifest in our mouth, in our mind, in our hearts, in our action, O Lord God Jesus. Lord, I pray for your people, O God. And even I myself, Panginoon, ay hindi karapat-dapat, O God. Ngunit binigyan mo ng pangunawa sa iyong mga salita. Lord, open the minds of your people in this church, O God, to speak and preach the good news, O Lord. Use us as a vessel of yours, O Lord, na ma-proclaim, Lord, yung goodness mo sa buhay ng bawat isa sa amin. And Lord, hayaan mo, maging pagpapala kami sa loob at labas ng tahanan, O God. Lord, I pray sa mga i-raise mo, Lord God, na mga mensahero mo sa panambahang ito. Lord, katulad ni Apostle Paul, nung siya'y tinawag mo, he was not prepared, O God. But then, during his calling, Lord, you made him prepared, O God. Doon sa paglakad niya at pagsunod niya sa iyo, pinahanda mo ang puso niya, Panginoon. So, hayaan mo, Lord God, that we will say yes to the calling that you have given to us. And hayaan mo po, Panginoon, along na lumalakad kami sa pagsunod sa iyo, you are preparing our hearts. Hallelujah, Jesus. Thank you so much, Lord. Dahil wala kang tinawag na mga marurunong. Wala kang tinawag, Panginoon, na magagaling. Katulad ng sinabi ng aming Apostol Pablo.
kami lahat mangmang sa iyong harapan. Tinawag mo kami, Panginoon, at binuksan mo ang aming puso't isipan upang makita ang iyong kadakilaan, ang iyong karunungan sa pamamagitan ng salitang aming pinabasa, pinapakinggan at inaaral. Kaya naman, hayaan mo, Lord God, na parangalan ka ng bawat mangmang na anak mo na naririto, Panginoon. Parangalan ka ng bawat labi at bawat puso, bawat isip, bawat pagkataong nais sumunod ayon sa iyong kalooban. Ama, maraming salamat sa iyo ang papuri, parangal, pagluwalhati ng mga anak mo na naririto. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen and Amen. Thank you, Lord. Overwhelmed. Sobra po yung mensahe natin. Sorry, communion po. Ay, sorry po. Sige. Paano muna? Sa communion po muna. Sorry po, medyo na-overwhelm ako through the prayer. And tayo pong lahat ay tumayo. Dadako po muna tayo pala sa ating communion. Nakalimutan natin for Sunday pala ngayon. So, tayo pong lahat ay natawagan ko po ang mga deacons, deaconess ng ating Panginoon dito sa harapan upang ipamahagi ang tinapay na nagre-represent ng katawan ng ating Panginoon at saro na saro na kanyang dugo. Ayan. So sabi dito, kaya nga huwag pong bigyan yung mga bata na nasa labas, dito lamang po sa loob. Kaya kung sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain at tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kagandahan, ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng katulan laban sa sarili. Ayan ang dahilan kung bakit may hina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Kaya naman we encourage na hindi po ito ibibigay lamang sa mga batang maliliit sapagkat hindi pa po nila naunawaan ang kahalagahan ng buhay ng ating Panginoong Hesus Kristo. Tayo pong lahat ay tumayo sa biyaya ng ating Panginoon. At magpasiyasat po tayo sa ating Panginoong Hesus Kristo.